Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, matatagpuan ang payak na tahanan ng pamilya ni Mang Isko at Aling Marta, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Lando at Rosa. Ang kanilang kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid, nakatirik sa gitna ng malawak na palayan na pagmamay-ari ng ibang tao, ngunit sila ang nagsasaka. Sa bawat pagsikat ng araw, maririnig ang tilaok ng manok, ang tahol ng aso at ang huni ng mga ibon na nagsisilbing hudyat ng panibagong araw para sa kanilang pamilya. Si Lando, na 14 na taong gulang, ay masinop at masipag. Bata pa lamang siya ay marunong na siyang humawak ng araro, magtabas ng damo at maghakot ng tubig mula sa balon. Samantala, si Rosa, na 10 taong gulang, ay may lambing at kalinga sa kanilang pamilya. Siya ang tumutulong kay Aling Marta sa pagluluto, paglalaba at pag-aalaga sa kanilang mga manok at baboy. "Anak, gising na!" tawag ni Mang Isko kay Lando isang umaga habang hinahanda ang kalabaw na si Berto para sa pang-aararo. "Marami tayong gagawin ngayon. Kailangan nating matapos ang kalahati ng palayan bago magtanghali." "Oo po, tatay," sagot ni Lando habang pinupunasan ang kanyang antok na mata. Ramdam ang pagod mula sa nagdaang araw, ngunit hindi siya nagrereklamo. Si Rosa naman ay nagigising na rin at agad na lumapit kay Aling Marta. "Nanay, ako na po ang maghuhugas ng bigas. Gusto kong tayo po muna ang magpahinga." Napangiti si Aling Marta. "Salamat anak, kahit maliit ka pa, marunong ka nang mag-alaga ng pamilya." Sa simpleng buhay nila, ramdam ang saya at pagkakaisa. Kapag tapos na ang gawaing bukid, madalas silang magsama-sana sa ilalim ng puno ng mangga upang magkwentuhan o kumain ng nilagang kamote at saging na saba. "Balang araw, tatay," wika ni Lando habang nakatingin sa malawak na palayan. "Gusto kong magkaroon tayo ng sariling lupa. Ayoko na pong umasa sa iba. Gusto ko pong itanim ang palay na tayo ang may-ari." Napabuntong hininga si Mang Isko. "Magandang pangarap yan, anak. Pero matagal pa bago natin makanit yan. Kailangan natin ng tiyaga at pananalig sa Diyos." "Naniniwala ako, tatay," sagot ni Lando na puno ng determinasyon. Si Rosa ay tahimik na nakikinig. Sa murang isipan niya, naiintindihan na ang hirap ng kanilang buhay. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. "Kapag naging dalaga na ako, gusto ko pong magturo para makatulong ako sa ibang bata dito sa baryo." Nagkatinginan sina Aling Marta at Mang Isko, sabay ngiti. Sa gitna ng kanilang kahirapan, natutuwa silang may pangarap ang kanilang mga anak. Sa baryo, kilala ang pamilya bilang masipag at mabait. Tuwing may ani, kahit kaunti lang ang naiiwan para sa kanila matapos ibigay ang bahagi sa may-ari ng lupa. Hindi sila nakakalimot magpasalamat. Minsan, nakakatanggap sila ng bigas mula sa kapitbahay bilang tulong. At bilang kapalit ay nagbubuhat si Lando ng mga sako o tumutulong si Rosa sa pag-aalaga ng mga bata ng kapitbahay. Ngunit hindi laging madali ang araw-araw. Kapag tag-init, natutuyo ang palayan at halos walang ani. Kapag tag-ulan naman, sobra ang tubig at naaapektuhan ang mga pananim. Madalas na magdikit-dikit ang putik sa kanilang mga paa at nagiging mahirap ang pagsasaka. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, naupo si Lando sa gilid ng kanilang kubo at pinagmasdan ang kalangitan na nagkulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Lumapit si Rosa, bit-bit ang isang maliit na basket ng prutas na ibinigay ng kapitbahay. "Kuya," ani Rosa, "masaya pa rin ako kahit mahirap tayo. Kasi buo ang pamilya natin." Napangiti si Lando at hinaplos ang ulo ng kapatid. "Tama ka, Rosa. Basta't sama-sama tayo, kakayanin natin ang lahat." Kinabukasan, maaga na namang gumising ang buong pamilya. Habang nag-aararo si Mang Isko at Lando, naroon si Rosa at si Aling Marta na nagdadala ng inumin at pagkain. Ang kanilang pagtutulungan ay parang ugat na bumabalot sa kanilang pamilya, matibay at hindi basta-basta mababalik. Minsan, may mga dumaraan na taga-bayan, mga mayayaman at nakasakay sa parwahe o bisikleta, at tinitingnan ang kanilang maruming damit at pawisang mga mukha. Naririnig nila ang bulong ng iba. Nakakaawa sila, mga anak ng magsasaka. Walang mararating sa buhay.
ngunit hindi nila iyon iniintindi. Sa halip, lalo silang nagsusumikap. Isang gabi, matapos maghapong magbungkal, nagtipon-tipon silang pamilya sa ilalim ng buwan. Habang kumakain ng pinagsaluhang tinolang manok, nagkwento si Mang Isko ng kanyang kabataan. Noon, anak, mas mahirap pa kami kaysa ngayon, pero hindi ako sumuko. Natutunan kong magtiyaga, kaya dapat ganon din kayo. Tahimik na nakikinig si Lando at Rosa, at sa kanilang mga mata ay makikita ang respeto at paghanga sa kanilang ama. Sa simpleng buhay nila, malinaw ang isang bagay, wala silang yaman, pero sagana sila sa pagmamahalan. At sa gitna ng kahirapan, unti-unti nang nahuhulma ang kanilang mga pangarap. Mga pangarap na balang araw ay magdadala ng pagbabago hindi lang sa kanila, kundi sa buong baryo. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, matatagpuan ang payak na tahanan ng pamilya ni Mang Isko at Aling Marta, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Lando at Rosa. Ang kanilang kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid, nakatirik sa gitna ng malawak na palayan na pagmamay-ari ng ibang tao, ngunit sila ang nagsasaka. Sa bawat pagsikat ng araw, maririnig ang tilaok ng manok, ang tahol ng aso at ang huni ng mga ibon na nagsisilbing hudyat ng panibagong araw para sa kanilang pamilya. Si Lando na 14 na taong gulang ay masinop at masipag. Bata pa lamang siya ay marunong na siyang humawak ng araro, magtabas ng damo at maghakot ng tubig mula sa balon. Samantala, si Rosa na 10 taong gulang ay may lambing at kalinga sa kanilang pamilya. Siya ang tumutulong kay Aling Marta sa pagluluto, paglalaba at pag-aalaga sa kanilang mga manok at baboy. Anak, gising na! Tawag ni Mang Isko kay Lando isang umaga habang hinahanda ang kalabaw na si Berto para sa pag-aararo. Marami tayong gagawin ngayon. Kailangan nating matapos ang kalahati ng palayan bago magtamhali. Oo po, tatay, sagot ni Lando habang pinupunasan ang kanyang antok na mata. Ramdam ang pagod mula sa nagdaang araw, ngunit hindi siya nagrereklamo. Si Rosa naman ay nagigising na rin at agad na lumapit kay Aling Marta. Nanay, ako na po ang maghuhugas ng bigas. Gusto kong kayo po muna ang magpahinga. Napangiti si Aling Marta. Salamat anak, kahit maliit ka pa, marunong ka nang mag-alaga ng pamilya. Sa simpleng buhay nila, ramdam ang saya at pagkakaisa. Kapag tapos na ang gawaing bukid, madalas silang magsama-sama sa ilalim ng puno ng mangga upang magkwentuhan o kumain ng nilagang kamote at saging na saba. Balang araw, tatay, wika ni Lando habang nakatingin sa malawak na palayan. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling lupa. Ayoko na pong umasa sa iba. Gusto ko pong itanim ang palay na tayo ang may-ari. Napabuntong hininga si Mang Isko. Magandang pangarap yan anak, pero matagal pa bago natin makamit yan. Kailangan natin ng tiyaga at pananalig sa Diyos. Naniniwala ako tatay, sagot ni Lando, na puno ng determinasyon. Si Rosa ay tahimik na nakikinig. Sa murang isipan niya, naiintindihan na ang hirap ng kanilang buhay. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Kapag naging dalaga na ako, gusto ko pong magturo para makatulong ako sa ibang bata dito sa baryo. Nagkatinginan sina Aling Marta at Mang Isko, sabay ngiti. Sa gitna ng kanilang kahirapan, natutuwa silang may pangarap ang kanilang mga anak. Sa baryo, kilala ang pamilya bilang masipag at mabait. Tuwing may ani, kahit kaunti lang ang naiiwan para sa kanila matapos ibigay ang bahagi sa may-ari ng lupa, hindi sila nakakalimot magpasalamat. Minsan, nakakatanggap sila ng bigas mula sa kapitbahay bilang tulong at bilang kapalit ay nagbubuhat si Lando ng mga sako o tumutulong si Rosa sa pag-aalaga ng mga bata ng kapitbahay. Ngunit hindi laging madali ang araw-araw. Kapag tag-init, natutuyo ang palayan at halos walang ani. Kapag tag-ulan naman, sobra ang tubig at naaapektuhan ang mga pananim. Madalas na magdikit-dikit ang putik sa kanilang mga paa at nagiging mahirap ang pagsasaka. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, naupo si Lando sa gilid ng kanilang kubo at pinagmasdan ang kalangitan na nagkulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Lumapit si Rosa, bipitan isang maliit na basket ng prutas na ibinigay ng kapitbahay. Kuya, ani Rosa, masaya pa rin ako kahit mahirap tayo, kasi buo ang pamilya natin.
Napangiti si Lando at hinaplos ang ulo ng kapatid. Tama ka, Rosa. Basta't sama-sama tayo, kakayanin natin ang lahat. Kinabukasan, maaga na namang gumising ang buong pamilya. Habang nag-aararo si Mang Isko at Lando, naroon si Rosa at si Aling Marta na nagdadala ng inumin at pagkain. Ang kanilang pagtutulungan ay parang ugat na bumabalot sa kanilang pamilya, matibay at hindi basta-basta mababali. Minsan, may mga dumaraan na tagabayan, mga mayayaman at nakasakay sa karwahe o bisikleta at tinitingnan ang kanilang maruming damit at pawisang mga mukha. Naririnig nila ang bulong ng iba. Nakakaawa sila, mga anak ng magsasaka. Walang mararating sa buhay. Ngunit hindi nila iyon iniintindi. Sa halip, lalo silang nagsusumikap. Isang gabi, matapos maghapong magbungkal, nagtipon-tipon silang pamilya sa ilalim ng buwan. Habang kumakain ng pinagsaluhang tinolang manok, nagkwento si Mang Isko ng kanyang kabataan. Noon anak, mas mahirap pa kami kaysa ngayon. Pero hindi ako sumuko. Natutunan kong magtiyaga, kaya dapat ganoon din kayo. Himik na nakikinig si Lando at Rosa, at sa kanilang mga mata ay makikita ang respeto at paghanga sa kanilang ama. Sa simpleng buhay nila, malinaw ang isang bagay. Wala silang yaman, pero sagana sila sa pagmamahalan. At sa gitna ng kahirapan, unti-unti nang nahuhulma ang kanilang mga pangarap. Mga pangarap na balang araw ay magdadala ng pagbabago hindi lang sa kanila, kundi sa buong baryo. Lumipas ang ilang buwan na tila walang humpay ang hirap ng buhay ng pamilya ni Mang Isko. Sa bawat pag-ikot ng araw, ramdam ng lahat ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit isang umaga, habang nag-aalaga si Rosa ng kanilang mga manok, napansin niyang mahina ang kilos ng kanilang ina na si Aling Marta. Pawis na pawis ito kahit malamig ang hangin at bahagyang nanginginig ang katawan. Nanay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Rosa habang iniabot ang isang basong tubig. Napilitang ngumiti si Aling Marta. Pinapakita sa kanyang anak na kaya pa niya. Ayos lang ako, anak. Siguro pagod lang ako sa dami ng gawain. Ngunit hindi iyon ang totoo. Lumalalim ang ubo ni Aling Marta at madalas na siyang hinihika sa gabi. Si Lando, na laging kasama sa bukid, napansin na rin ang pagbabago. Kapag uuwi siya galing palayan, madalas niyang marinig ang pag-ubo ng ina mula sa kanilang kubo. Tay, parang lumalala ang sakit ni nanay, sabi ni Lando isang gabi habang nag-aayos ng gamit sa bukid. Hindi po ba natin siya dapat ipatingin sa doktor? Malungkot na napayuko si Mang Isko. Alam ko, anak. Pero saan tayo kukuha ng pera? Wala pa tayong pambayad sa upa ng lupa. Tapos magdadagdag pa ng gastusin. Kahit sa bayan, mahal ang pagpapatingin. Hindi na nakapagsalita si Lando. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanilang ama. Ang kanilang kinikita ay sapat lang sa bigas at kaunting ulam. Kahit ang baon nila sa eskwela ni Rosa ay halos wala, lumipas ang mga linggo at lalo pang humina si Aling Marta. Hindi na siya makalakad ng diretsyo at kadalasan ay nahihiga na lamang. Si Rosa ang siyang kumikilos sa lahat ng gawaing bahay, mula sa pagluluto hanggang sa paglalaba. Samantalang si Lando ay halos hindi na nagpapahinga sa bukid. Kuya, bulong ni Rosa habang sabay silang nagiigib ng tubig isang hapon. Natatakot ako. Parang hindi nagagaling si nanay. Kinaplos ni Lando ang ulo ng kapatid. Kaya natin to, Rosa. Basta't magtulungan tayo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang pangamba. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa ilalim ng kanilang maliit na lamparang dugas, bigla na lamang nawalan ng malay si Aling Marta. Agad na napasigaw si Rosa, "Nanay, nanay!" Nagmadali si Mang Isko at binuhat ang kanyang asawa. Isasama natin siya sa bayan. Kailangan siyang makita ng doktor. Dali-dali silang naglakad sa madilim na kalsada patungo sa pinakamalapit na klinika sa bayan. Si Lando, bagamat pagod na, ay bitbit ang mga gamit habang si Rosa naman ay umiiyak at hawak ang kamay ng ina. Pagdating nila sa maliit na klinika, sinabi ng doktor ang hindi nila gustong marinig. Malubha ang kondisyon ng asawa ninyo. Kailangan niya ng agarang gamutan at mga gamot na hindi basta-basta makukuha dito.
Kailangang dalhin siya sa ospital sa siyudad. Nanginig ang tuhod ni Mang Isko. Dok, wala kaming sapat na pera. Wala kaming pambayad sa ospital, lalo na sa siyudad. Tumango ang doktor, halatang nahahabag. Kung hindi natin siya magagamot agad, baka hindi na siya tumagal. Pinilit nilang ibalik si Aling Marta sa kanilang tahanan. Dala ang kaunting gamot na kayang ibigay ng doktor. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, pumanaw si Aling Marta sa gitna ng gabi. Tahimik siyang bumitaw habang hawak ang kamay ni Lando at Rosa. Naging napakabigat ng gabing yun. Si Rosa ay humahagulgol habang niyayakap ang malamig na katawan ng kanyang ina. Si Lando, bagamat gusto ring umiyak, ay pinilit na maging matatag para sa kapatid. Samantalang si Mang Isko ay tahimik lamang, luha ang nakatingin sa kawalan. Ala ang sakit ng pagkawala ng asawa. Kinabukasan, inilibing nila si Aling Marta sa maliit na sementeryo ng baryo. Halos buong komunidad ay nandoon at ramdam ang bigat ng kalungkutan. Si Rosa ay mahigpit na kumapit kay Lando, habang ang mga kapitbahay ay nagbibigay ng kaunting tulong at pakikiramay. Kuya, umiiyak na sabi ni Rosa habang nakatingin sa puntod ng kanilang ina. Paano na tayo ngayon? Mariing hinawasan ni Lando ang kamay ng kapatid. Huwag kang matakot, Rosa. Hindi ko pababayaan si tatay, ikaw at ang pamilya natin. Magiging malakas ako para kay nanay. Mula noon, naging mas mabigat ang pasanin ng pamilya. Kailangan ni Lando na magdoble kayod sa bukid para puluman si Mang Isko. Halos hindi na siya nakakapaglaro o nagkakaroon ng oras para sa sarili. Samantalang si Rosa ay napilitan ding maging masinop sa gawaing bahay kahit bata pa. Tuwing gabi, bago matulog, dumadalangin sila para sa kanilang ina. Inapanalangin nilang magabayan sila nito mula sa langit. Nanay, bulong ni Rosa habang nakatingin sa mga bituin, sana po binabantayan niyo kami. Pangako po, magiging masipag ako para hindi na mahirapan si kuya at si tatay. Si Lando naman ay palihim na umiiyak sa ilalim ng banig. Hawak ang lumang panyo ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang kabataan, naramdaman niyang kailangan na niyang tumayong mas matanda kaysa sa kanyang edad. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang pang-araw-araw, ngunit may malaking puwang na iniwan ang pagkawala ni Aling Marta. Hindi na ganoon kasaya ang kanilang tahanan at ang mga tawa ay napalitan ng tahimik na pag-iyak sa gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, naging mas matibay ang pagkakapit-bisig ng pamilya. Alam nilang wala silang ibang aasahan kundi ang isa't isa. At sa puso ni Lando at Rosa, malinaw ang kanilang pangarap. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakaahon sa hirap. Isang pangarap na ipagpapatuloy nila bilang alaala ng kanilang ina. Pagkaraan ng paglilibing kay Aling Marta, parang lalo pang bumigat ang bawat araw para sa pamilya ni Mang Isko. Sa halip na makaahon, tila mas lalo silang nalubog sa kahirapan. Ang baryo mismo ay dumaranas din ng maraming suliranin, kulang sa irigasyon, napapabayaan ng pamahalaan, at tila walang masandalan kundi ang sariling lakas ng komunidad. Isang umaga, dumating ang isang malakas na bagyo. Tinamay ng malakas na hangin ang ilang bahagi ng kanilang kubo at halos lahat ng tanim sa palayan ay nalubog sa baha. Nagising si Lando sa tunog ng bumabagsak na pawid at kahoy. Dali-dali niyang tinakpan ng kumot si Rosa habang tinutulungan si Mang Isko na iligtas ang kanilang mga gamit. Kuya, yung mga sisiw! Sigaw ni Rosa habang halos maiyak sa takot. Kunin mo na lang yung kaya mo, Rosa. Huwag ka nang lumayo. Sagot ni Lando habang pilit na isinara ang pinto ng kanilang kubo na hinahampas ng hangin. Kinabukasan, matapos lumipas ang unos, kitang-kita nila ang pinsala. Ang mga palay ay nakahandusay at nababad sa tubig. Halos wala nang aanihin. Umupo si Mang Isko sa putikan, hawak ang kanyang ulo at tila nawalan ng pag-asa. Anak, mahina niyang wika. Paano na tayo? Wala na tayong maibabayad sa may-ari ng lupa. Baka paalisin na tayo dito. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Namdam nila ang bigat ng sitwasyon pero pinilit nilang magpatuloy. Sa mga susunod na araw, kahit putikan at halos wala nang maibigay na ani, tumutulong si Lando na maglinis ng palayan at mag-igib ng tubig
upang subukan mailigtas ang kaunting natira. Si Rosa naman ay patuloy na nag-aalaga ng mga natitirang hayop para kahit papaano ay may makain silang itlog at karne. Ngunit hindi nagtagal, dumating sang katiwala ng may-ari ng lupa, isang matandang lalaking may kasamang 2 tauhan. Kilala siya bilang si Don Victor, ang mapagsamantalang katiwala na kilala sa buong baryo bilang matapobre at mapang-api. Aba Mang Isko, mapanuyang sabi ni Don Victor, mukhang wala na naman kayong maibabayad. Sabi ko na nga ba, puro palusot lang ang alam ninyong magsasaka. Mariing piligilan ni Mang Isko ang sarili. Pasensya na po, Don Victor. Nalubog po sa bagyo ang palayan. Bigyan niyo pa po kami ng kaunting panahon. Ngunit umiling ito at tumawa ng malakas. Panahon? Aba, ilang taon na kayong ganyan. Kung hindi kayo makakabayad sa 1 linggo, paaalisin ko na kayo dito. Marami pang ibang magsasaka na mas masipag at mas may kakayahan kaysa sa inyo. Naluha si Rosa at kumapit kay Lando. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Lando at tumingin ng diretsyo kay Don Victor. Hindi kami tamad, Don Victor. Ginagawa namin ang lahat para mabuhay. Kung mawawalan kami ng lupa, paano na po kami? Napahinto si Don Victor at tinipigan ang binatilyo. Aba, marunong ka nang sumagot ha? Pero tandaan mo, bata ka lang. Wala kang magagawa laban sa kagustuhan ng may-ari. Pagkaalis ni Don Victor, lalo pang nanlumo si Mang Isko. Ngunit si Lando ay lalong nagpursige. Tay, hindi tayo pwedeng sumuko. Tutulungan ko po kayo kahit gaano kahirap. Hindi tayo pwedeng mawalan ng lupang sinasaka. Naging tampulan din sila ng panumutya ng ibang taga-baryo. May ilan na nagsasabing wala ng pag-asa ang pamilya nila. Si Lando, kahit anong sipag, hindi makakaahon yan. Anak lang yan ng magsasaka. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naging mas matatag si Lando. Sa bawat pang-aapi, lalo niyang pinatunayan sa sarili na kaya nilang bumangon. Isang gabi, habang nakaupo silang 3 sa kanilang kubo, nag-usap sila. Rosa, wika ni Lando, huwag kang matatakot. Kapag malaki na ako, babawi tayo. Magkakaroon tayo ng sariling lupa at hindi na tayo uutusan o tatakutin ninyo man. Napaluha si Rosa at mahigpit na niyakap ang kuya niya. Maniniwala ako sa iyo, kuya. Basta't sama-sama tayo. Tumango si Mang Isko, bagamat halatang mabigat ang kalooban. Anak, natutuwa ako sa tapang mo. Pero huwag mong kalimutan, ang laban natin ay hindi lang pisikal. Kailangan din ng tiyaga, sipag at dasal. Laban tayo, pero huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. At mula noon, sa kabila ng pagod at hirap, lalong tumibay ang pagkatao ni Lando. Naging mas responsable siya at natutong kumayod ng higit pa sa kanyang edad. Si Rosa, bagamat bata pa, ay natutong magsakripisyo at tumulong sa lahat ng paraan. Sa bawat gabing dumaraan, ramdam nilang mas lalong dumidilim ang kanilang paligid. Hindi lamang dahil sa kahirapan, kundi dahil na rin sa pang-aapi ng mga makapangyarihan. Ngunit sa gitna ng lahat, nagningning ang kanilang determinasyon na hindi sila mawawasak at na balang araw, sila rin ay makakaahon mula sa dusa ng kanilang baryo. Sa baryong kinalakihan ni Lando at Rosa, laganap ang mga kwentong bayan tungkol sa isang gubat na matatagpuan sa may hilagang dulo ng kanilang lugar. Mula pagkabata, naririnig na nila ang babala ng matatanda. Huwag kayong papasok doon dahil may mga kaluluwang ligaw at multo na nagbabantay. Kaya't kahit ang matatapang na magsasaka ay bihirang pumunta roon, lalo na kapag gabi. Isang hapon, habang naglalakad si Lando sa gilid ng baryo, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na kilala sa kanilang lugar bilang si Caberto, isa sa mga pinakamatandang residente ng baryo. Habang nakaupo ito sa ilalim ng puno ng akasya, nakatingin sa direksyon ng gubat, narinig ni Lando ang paalala. Lando, iwasan mo yung gubat na yan. Hindi mo ba naririnig, tuwing gabi may mga hikbi ng babae at lalaki. May nawawala na at hindi na bumabalik. Baka mapasama ka. Umiling si Lando at magalang na sumagot. Caberto, naiintindihan ko po, pero wala kaming ibang mapagkukunan ng panggatong at prutas. Minsan doon lang may makukuha.
kailangan naming mabuhay. Sa bahay, naririnig din ni Rosa ang mga kwentong ito mula sa kanilang mga kapitbahay. Madalas siyang matakot, pero sa tuwing wala na silang reserbang panggatong, napipilitan silang sundan ang kuya niya. Kuya, ani Rosa isang gabi habang naglalatag ng banig. Huwag na lang po kaya tayo doon? Natatakot ako. Pakatotoo ang sinasabi nila. Hinawakan ni Lando ang kamay ng kapatid. Rosa, alam kong nakakatakot, pero wala na tayong choice. Kung hindi tayo pupunta roon, saan tayo kukuha ng panggatong? Gusto mo bang magutom tayo? Napayoko na lang si Rosa at tumango. Sa puso niya, umaasa siyang hindi sila mapapahamak. Kinabukasan, magkasama silang naglakad patungo sa gubat. Habang papalapit, napansin nilang mas makapal ang mga puno at halos hindi na tumatagos ang sikat ng araw sa ilalim. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit may kasamang bigat at misteryo. Ang mga ibon ay bihirang marinig at ang katahimikan ay parang bumabalot sa kanila. Kuya, parang hindi ako makahinga ng maayos dito. Bulong ni Rosa habang mahigpit na kumakapit sa braso ni Lando. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Sagot ni Lando, pilit na naglalakas loob kahit siya mismo ay nakakaramdam ng kaba. Habang naghahanap sila ng mga tuyong kahoy, napansin nila ang mga halamang gamot na tumutubo sa gilid ng batis. Dito natutunan ni Lando na hindi lamang takot ang dala ng gubat. Maraming yaman din itong maibibigay. Kinolekta nila ang mga dahon at ugat na sinabi ng kanilang yumaong ina na mabisa para sa sipon at lagnat. Rosa, tingnan mo ito, masiglang sabi ni Lando. Sabay abot ng isang uri ng halamang may mabangong dahon. Ito ang ginagamit ni nanay noon. Pwede nating ipagbili kapag dumami? Nagliwanag ang mukha ni Rosa. Ibig sabihin, hindi lang pala panggatong ang makukuha natin dito. Pwede pala tayong kumita, ngunit hindi rin mawawala ang kaba. Sa paglalim ng kanilang pagpasok, nakakita sila ng mga kakaibang marka sa puno. Mga ukit na tila ginawa ng tao, ngunit hindi malinaw ang ibig sabihin. Nagkatinginan sila, pareho silang nag-alala. Kuya, baka totoo ang sinasabi nila? Baka may mga espiritu nga rito? Mahina ang boses ni Rosa. Baka mga bakas lang yan ng mga naunang tao. Huwag na tayong matakot, sagot ni Lando. Bagamat mahigpit na rin ang hawak sa itak na dala niya bilang panangga. Sa kabila ng mga kwentong nakakatakot, natutunan nilang gawing parte ng kanilang buhay ang gubat. Tuwing tag-ulan, dito sila kumukuha ng mga bungang kahoy tulad ng bayabas, duhat at kahit ilang wild na saging. Naging malaking tulong ito upang may dagdag silang makain. Minsan habang nagbubuhat si Lando ng mga sanga, may narinig silang kaluskos mula sa likod ng mga damo. Sabay silang napatigil at kinabahan. Kuya, may narinig ka ba? Tanong ni Rosa, halos himboy na makalakad. Oo, sagot ni Lando. Hinintay nila kung anong lalabas. Sa halip na multo, isang ligaw na aso ang tumalon mula sa damuhan. Tumahol ito, ngunit nang makita ang mga bata, bigla na lang tumakbo palayo. Natawa si Lando, ngunit si Rosa ay huminga ng malalim. Akala ko na kung ano, pero kahit ganun, hindi ko pa rin gusto rito. Pag-uwi nila, napuno ang dala nilang basket ng mga kahoy at prutas. Ngunit imbes na matuwa, may ilan sa baryo ang nagtaka. Hindi ba't bawal doon? Paano kayo nakalabas ng buhay? Tanong ng isang kapitbahay. Umiling si Lando. Wala naman pong kakaiba, kailangan lang ng tapang. At syempre, panalangin. Dito nagsimulang maging bahagi ng kanilang pamumuhay ang gubat. Hindi man mawala ang takot, natutunan nilang hanapin ang kagandahan at biyayang nakatago rito. Sa bawat pagpasok nila, tumitibay ang loob ng magkapatid. Natututo silang huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi at sa halip ay magtiwala sa kanilang sariling lakas at tiwala sa isa't isa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi nila alam na balang araw, sa mismong gubat na ito, magbabago ng tuluyan ang kanilang kapalaran. Sa pusod ng takot at hiwaga, dito nila matatagpuan ang isang taong nakalibing, isang misteryo na magbibigay daan sa isang mas malaking kwento ng kanilang buhay. Isang dapit hapon, habang patapos na ang araw at unti-unti nang lumulubog ang araw sa kanluran, naglakad sina Lando at Rosa papasok muli sa gubat. Ang kanilang mga kamay ay may dalang basket at lubid upang makakuha ng mga tuyong kahoy at bungang kahoy na maaari nilang dalhin pauwi.
Sanay na sila sa katahimikan ng gubat. Ngunit sa araw na iyon, tila kakaiba ang hangin. May malamig na simoy na dumadampi sa kanilang balat at ang paligid ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Kuya, bulong ni Rosa habang nakatingin sa mga makakapal na dahon. Parang may kakaiba ngayon. Wala man lang ibon na marinig. Umiling si Lando at ngumiti. Pilit na inaaliw ang kapatid. Siguro nakahimlay lang sila sa mga pugad. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Ngunit sa kanilang paglalakad, may narinig silang kakaibang ingay. Sa una, tila tunog lamang ng hangin na humahampas sa mga sanga ng puno. Ngunit nang tumagal, naging malinaw na iyon ay hindi basta-basta kaluskos. Isang mahina at pautal na tinig. Tila galing sa ilalim ng lupa. Kuya, halos hindi na makapagsalita si Rosa. Parang boses ng tao yun. Narinig mo ba? Uminto si Lando at nakikinig. Sa pagitan ng mga hampas ng hangin, naroon nga ang mga tinig. Mahina ngunit malinaw. Isang daing, isang pabulong na tawag ng tulong. Parang may humihingi ng saklolo. Wika ni Lando na ngayoy napakunot ang noo. Nagkatinginan silang magkapatid. Pareho silang kinabahan, ngunit ramdam nila ang bigat ng responsibilidad. Hindi nila alam kung tao ba talaga yon o baka niloloko lang sila ng kanilang imahinasyon. Kuya, baka multo yan, takot na sabi ni Rosa, halos hindi makahinga. Sabi ni Caberto may mga kaluluwang ligaw dito. Ngunit umiling si Lando. Hindi Rosa, kung multo man yan, bakit parang humihingi ng tulong? Ang boses niya, parang pagod, parang sugatan, hindi natin pwedeng baliwalain. Lumapit sila sa pinagmumula ng tinig. Habang mas lumalapit, mas nagiging malinaw ang tunog. May mga salitang pabulong na halos hindi maintindihan, ngunit sapat upang magbigay ng takot at awa. Kuya, baka delikado, baka may nananadya lang. Pagpipigil ni Rosa. Ngunit matatag ang sagot ni Lando. Kapag may taong nangangailangan, hindi natin pwedeng iwan. Tandaan mo si nanay, lagi niyang sinasabi, kapag may humihingi ng tulong, huwag mong ipagkakait. Dahan-dahan nilang sinundan ang tinig papunta sa mas makapal na bahagi ng gubat. Ang lupa ay basa at malambot, at ang kanilang mga paa ay halos lumulubog sa bawat hakbang. Sa kanilang harapan, nakita nila ang isang kumpol ng mga ugat at sanang nabagsakan ng lupa. Parang may hinukay at tinakpan muli. Doon nila narinig ng mas malinaw ang mahinang tinig. Kuya, halos naninginig si Rosa. Doon galing ang boses. Pero paano siya napunta sa ilalim ng lupa? Hindi agad nakapagsalita si Lando. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Sino ang tao na nakabaon doon? Bakit may nilibing na buhay? Ngunit sa kabila ng takot, inihanda niya ang itak at sinimulang tabasin ang mga sanga. Rosa, tumulong ka. Maghukay tayo gamit ang kamay at mga bato. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Nanginginig man, sinimulan ni Rosa ang pag-alis ng mga tuyong dahon at lupa. Habang nagtatanggal sila ng mga sanga, lalong lumalakas ang boses mula sa ilalim. Mahina ngunit desperado. Tulungan niyo ako. Nagulat si Rosa at napaiyak. Kuya, buhay siya, buhay pa siya. Oo, sagot ni Lando habang patuloy sa paghuhukay. Kaya bilisan natin bago mahuli ang lahat. Lumipas ang ilang minuto na walang humpay ang kanilang paghuhukay gamit ang hubad na kamay at mga piraso ng kahoy. Ang kanilang mga daliri ay nagasgas at nasugatan, ngunit hindi sila tumigil. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang kamay mula sa ilalim ng lupa, maputla, nanginginig at puno ng sugat. Napasinghap si Rosa. Kuya, tao nga siya! Hunawakan ni Lando ang kamay at hinila ng marahan. Huwag kang bibitaw, hahanguin ka namin dito. Patuloy silang nagtrabaho hanggang sa lumitaw ang kalahati ng katawan ng isang binata, maruming-marumi at duguan. Ang kanyang mukha ay halos natatakpan ng putik, ngunit malinaw na siya'y buhay at may hininga. Salamat. Mahina niyang wika bago siya muling nawalan ng malay. Hingal na hingal si Lando at halos hindi makapaniwala. Samantalang si Rosa ay lumuhod sa tabi ng binata at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang sariling panyo. Kuya, sino kaya siya? Bakit siya nakalibing dito?
Tanong ni Rosa, nangingilid ang luha habang tinitingnan ang naghihingalong anyo ng estranghero. Hindi ko alam, Rosa, sagot ni Lando. Pero hindi natin siya pwedeng iwan dito. Buhay pa siya. Kailangan natin siyang dalhin sa bahay. At sa gabing iyon, habang dinadala nila ang estrangherong kanilang nahukay mula sa lupa, hindi nila alam na nagsisimula ng umikot ang kanilang kapalaran. Ang misteryosong tunog na kanilang narinig ay hindi lamang ordinaryong sigaw ng saklolo, kundi simula ng isang mas malaking kwento na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Halos bumigay ang mga tuhod ni Lando at Rosa nang tuluyan nilang mahango mula sa ilalim ng lupa ang katawan ng estrangherong binata. Ang kanilang mga kamay ay sugatan at puno ng putik, ngunit hindi nila inalinta na iyon. Ang mahalaga, buhay pa ang lalaking natagpuan nila. Habang nakahandusay ito sa damuhan, napansin ni Lando ang kalagayan ng binata. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang labi tuyot, at may mga galos at pasa sa buong katawan. Ang kanyang mga damit ay punit-punit na tila pinagsamantalahan ang kahinaan niya, bago pa sinilibing ng buhay. "Kuya, tingnan mo," wika ni Rosa habang nangingilid ang luha. Parang pinagtangkaan siyang patayin. Sino kaya ang gumawa nito sa kanya? Umiling si Lando at tumingin sa paligid ng gubat. Wari may hinahanap. "Hindi ko alam, Rosa, pero hindi normal ito. May nagbalak talagang wakasan ang buhay niya. At kung hindi natin siya narinig kanina." Napatakip si Rosa sa bibig at humagulhol. Siguro patay na siya ngayon. Tumukmo si Lando sa tabi ng binata at sinubukang maramdaman ang kanyang pulso. Mahina man, naroroon pa rin ang tibok ng puso. Buhay pa siya, hindi natin siya pwedeng iwan dito. Kailangan nating dalhin siya sa bahay. Pero bago nila iyon nagawa, isang mahina at halos di marinig na tinig ang lumabas mula sa bibig ng estranghero. "Tulong, wag niyo akong ibabalik." Nagkatinginan ang magkapatid. Ang tinig ay puno ng takot, parang may tinatakasan. "Shh, wag kang magsalita." Mahinahong wika ni Rosa habang pinupunasan ang putik sa kanyang mukha gamit ang panyo. "Ligtas ka na ngayon, hindi ka na mag-iisa." Nagpa siyang buhati ni Lando ang binata sa kanyang likod. Bagamat mabigat, hindi na siya nagdalawang isip. "Rosa, bilisan natin. Hindi natin alam kung babalik pa dito ang gumawa nito." Habang naglalakad sila pauwi, ramdam nila ang bigat hindi lamang ng katawan ng binata, kundi pati ng misteryong kaakibat nito. Sino siya? Bakit siya inilibing ng buhay? At higit sa lahat, bakit parang may naghahangad ng kanyang buhay? Pagdating sa kanilang kubo, agad nilang ipinahiga ang binata sa lumang banig na nakalatag sa sulok ng kanilang silid. Inihanda ni Rosa ang maligamgam na tubig at ilang halamang gamot na kanilang nakuha mula sa gubat. Maingat niyang nilinis ang mga sugat ng binata, habang si Lando naman ay nagpaapoy upang may init sa paligid. Habang abala sila, hindi maiwasan ni Rosa ang muling magtanong. "Kuya, baka naman kriminal siya? Baka kaya siya inilibing dahil may kasalanan siya?" Umiling si Lando, seryoso ang tingin. "Hindi ganyan ang itsura ng kriminal, Rosa. Tingnan mo siya. Halos wala na siyang lakas. At ang mukha niya, may takot, hindi kasamaan. Hindi ko alam kung sino siya, pero ramdam kong inosente siya." Paano kung bumalik ang mga aong nagtangkang pumatay sa kanya? Paano kung madamay tayo? Nag-aalalang tanong ni Rosa. "Kung aalisin natin siya ngayon, siguradong mamamatay siya. Hindi ko magagawa iyon. Mas pipiliin kong tulungan siya, kahit delikado." Mariing sagot ni Lando. Sa katahimikan ng gabi, narinig nilang muli ang mahinang ungol ng binata. Bumuka ang kanyang mga mata, ngunit saglit lang at muli siyang pumikit. Bago siya tuluyang mawalan ng manay, mahina niyang ibinulong, "Adrian, Adrian," bulong ni Rosa. Inuulit ang pangalan. "Yun ba ang pangalan niya?" Tumango si Lando. "Mukhang ganon, pero hindi na natin siya dapat tanungin ngayon. Hayaan muna nating siyang magpahinga. Bukas, baka makapagsalita na siya." Sa mga sumunod na oras, binantayan nilang magkapatid si Adrian. Si Rosa ay halos hindi makatulog. Nakaupo sa tabi niya at paminsan-minsang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Si Lando naman ay nakabantay sa labas ng kubo. Hawak ang itak handang lumaban kung sakaling may magtangkang pumasok.
Lumipas ang pagdamag na walang insidente. Ngunit kinabukasan, sa liwanag ng araw, mas malinaw nilang nakita ang itsura ni Adrian. Ang kanyang mukha ay mayroong matikas na anyo. Ang balat ay maputi at halatang hindi sanay sa hirap ng bukid. Ang mga kamay niya ay malalambot, walang bakas ng pagtratrabaho sa lupa. Kuya, maingat na sabi ni Rosa, hindi siya mukhang taga rito. Halatang mayaman siya. Baka anak siya ng isang mayamang pamilya. Napaisip si Lando. Oo, halata nga. Pero kung mayaman siya, bakit siya nandito sa gubat? At bakit siya inilibing ng buhay? May mas malalim na dahilan dito. Sa paglipas ng mga araw, patuloy nilang inalagaan si Adrian. Dahan-dahan siyang nagkaroon ng lakas, bagamat hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos. Sa bawat paggising niya, lagi siyang may halong takot sa mga mata. Parang inaabangan ang mga taong babalik para siya'y saktan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Rosa, lumapit si Adrian kay Lando. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw. Salamat, kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako ngayon. Umiling si Lando. Huwag ka munang magsalita ng marami. Kailangan mong magpahinga. Pero tandaan mo, ligtas ka na dito. Tumingin si Adrian ng diretso kay Lando, puno ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakatagong lihim na tila hindi pa panahon para ibunyag. At sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ugat ang pagkakaibang hindi nila inaasahan. Ang pagpakatuklas ng dalawang anak ng magsasaka sa isang lalaking hindi nila alam na may dalang misteryo. Isang binatang hindi lang basta estranghero, kundi magiging susi sa malaking pagbabago sa kanilang kapalaran. Mabilis na kumalat sa loob ng baryo ang usap-usapan tungkol sa isang estrangherong nakita sa kubo ni Lando at Rosa. May mga nakapansin na tila may bagong mukhang namamalagi sa kanilang tahanan. Ngunit hindi pa alam ng marami kung sino iyon. Dahil dito, mas naging maingat ang magkapatid at si Mang Isko. Lalo na't alam nilang delikado ang kalagayan ni Adrian. Sa mga unang araw, halos hindi makabangon si Adrian. Ang kanyang mga sugat ay nanlalalim at ang mga pasa sa katawan ay nagpapakita na pinahirapan siya bago pa man siya inilibing. Si Rosa ang palaging nasa tabi niya, palaging may dalang maligamgam na tubig, halamang gamot at pagkain. Kahit na mahirap lang sila, lahat ng makakaya ay ginagawa niya upang mapagaan ang pagdurusa ni Adrian. Kuya, sabi ni Rosa isang umaga habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Adrian, para na rin siyang kapatid natin. Hindi ko siya kayang pabayaan. Ngumiti si Lando, bagamat halata sa kanyang mukha ang pagod. Oo Rosa, hindi rin ako titigil hanggat hindi siya gumagaling. Siya ang iniligtas natin, kaya tungkulin natin ang magpatuloy na alagaan siya. Habang patuloy nilang pinapainom si Adrian ng sabaw at halamang gamot mula sa gubat, dahan-dahan ding bumabalik ang kanyang lakas. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mang Isko at Rosa, nabising si Lando dahil sa mahinang pag-ubo ng binata. Lumapit siya at inalalayan ito. Salamat. Mahinang bulong ni Adrian. Ang boses niya'y paos at mahina. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa ginawa ninyo. Umiling si Lando. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Kung hindi ka naming narinig sa gubat, baka wala ka na. Pinilit ngumiti ni Adrian. Ngunit agad din siyang napapikit dahil sa sakit ng kanyang katawan. Sa kabila nito, ramdam ni Lando ang pasasalamat at tiwala sa mga mata ng binata. Samantala, naging masigasig si Rosa sa paggamit ng mga halamang gamot. Naalala niya ang mga aral ng kanilang yumaong ina na madalas magturo kung aling dahon ang mabisa sa sugat at kung aling ugat ang nakakapagpababa ng lagnat. Araw-araw, pumapasok siya sa gubat upang maghanap ng mga ito. Kahit natatakot pa rin siya sa mga kwentong ligaw na kaluluwa. Nanay, sana nakikita mo ito, bulong ni Rosa minsan habang nagtitimpla ng tsaa mula sa dahon ng sambong. Tinuruan mo ako noon at ngayon nagagamit ko para mailigtas ang isang tao. Sa tuwing nagigising si Adrian, naroon si Rosa upang pakainin siya ng sabaw. Minsan, hindi maiwasan ng dalaga na mapatitig sa mukha ng binata. Malinis ang kutis nito, halatang hindi sanay sa init ng araw at hirap ng bukid. Mayroon din itong matangos na ilong at makakapal na kilay.
At sa kabila ng pasa at sugat, litaw ang kanyang anyong may pinagmulang marangal. Kuya, bulong ni Rosa kay Lando habang nag-igip sila ng tubig. Hindi siya mukhang gaya natin. Halatang mayaman siya. Napatingin si Lando sa kapatid. Oo, napansin ko rin yun. Pero kahit sino pa siya, hindi nagbabago ang katotohanan. Iniligtas natin siya at tayo ang may pananagutan sa kanya. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti nang nagbabalik ang lakas ni Adrian. Nakakaupo na siya at minsan ay nakakalakad na rin ng dahan-dahan sa labas ng kubo. Habang nakatingin siya sa malawak na palayan, hindi maiwasan ng binata na mapaluha. Hindi ko inakalang makakalaya pa ako. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa langit. Lumapit si Lando at tinapik ang kanyang balikat. Kung anuman ang pinagdaanan mo, huwag ka nang matakot. Basta kasama ka namin, ligtas ka. Napatingin si Adrian kay Lando at Rosa. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Wala pa akong lakas para ikwento ang lahat. Pero pangako, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Habang nag-aalaga sila kay Adrian, nakaramdam din ang magkapatid ng kakaibang koneksyon. Hindi na nila tinitingnan ang binata bilang simpleng estranghero, kundi parang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa bawat pagtulong nila sa kanya, lalo ring tumitibay ang kanilang loob laban sa lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng maliit na apoy sa labas ng kubo, nagkaroon ng pagkakataon na makapagsalita ng kaunti si Adrian. May mga taong gustong tapusin ang buhay ko, wika niya. Halos nanginginig ang tinig. Hindi ko pa kayang sabihin lahat. Pero tandaan ninyo, kapag nalaman nilang buhay pa ako, babalik sila. Napatigil si Rosa at natakot. Kuya, baka madamay tayo? Ngunit agad na tumingin si Lando sa binata at sinabing, hindi ka namin iiwan. Kung may hahabol sa'yo, haharapin natin sila. Hindi ka na nag-iisa. At sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang ugnayan ng tatlo. Sa kabila ng takot at panganib, napalitan ito ng tapang, malasakit, at pag-asa. Ang binatang kanilang iniligtas mula sa pagkakalibing ay unti-unti nang nagiging bahagi ng kanilang pamilya, isang bagong buhay na magdadala ng pagbabago hindi lamang sa kanila, kundi maging sa buong baryo. Lumipas ang mga araw at sa tulong ng pag-aalaga ni Lando at Rosa, dahan-dahan nang nakababalik ang lakas ni Adrian. Ang dating halos hindi makapagsalita ay unti-unti nang nakakabangon mula sa banig. Sa bawat paggising niya, lagi niyang nakikita si Rosa na may dalang sabaw o halamang gamot. At si Lando naman na nakabantay sa pintuan ng kanilang kubo. Hawak-hawak ang itak na parang handang ipagtanggol ang kanilang tahanan anumang oras. Isang umaga, nagising si Adrian dahil sa amoy ng nilulutong lugaw. Pagbukas niya ng mata, nakita niya si Rosa na abala sa pagluluto gamit ang maliit na kalan na gawa sa bato. Napangiti siya kahit mahina pa ang katawan. Rosa, mahina niyang sambit, salamat. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas kung wala kayo. Napaliman si Rosa, namula ang pisngi at agad na itinungo ang tingin. Huwag ka munang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga, gumagaling ka na, kumain ka muna para tuluyang bumalik ang lakas mo. Sa gilid, pumasok si Lando, dala ang isang balde ng tubig mula sa poso. Gising ka na pala, aniya. Mabuti naman, huwag mong pilitin ang sarili mo. Dahan-dahan lang. Tumango si Adrian. Bagamat may takot pa sa kanyang mga mata, nagsisimula na rin siyang makaramdam ng kapanatagan sa piling ng magkapatid. Sa sumunod na mga araw, sinubukan ni Adrian na tumulong kahit papaano. Nang una siyang nakatayo, inakbayan siya ni Lando para hindi matumba. Kaya ko na, Lando, aniya. Ngunit agad ding sumuko nang maramdaman ang panghihina ng kanyang tuhod. Hindi pa ngayon, sagot ni Lando. Maghintay ka muna. Huwag kang magmadali. Sa kabila nito, pinilit ni Adrian na dahan-dahang makalakad sa paligid ng kubo. Natutunan niyang pahalagahan ang sariwang hangin, ang tanawin ng palayan, at ang simpleng pamumuhay ng pamilya. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang kasimplehan na noon ay hindi niya pinapansin. Mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa karangyaan. Minsan, habang nakaupo silang tatlo sa ilalim ng puno ng mangga, nagtanong si Rosa, Adrian, bakit ka ba napunta sa gubat?
Sino ang gumawa niyon sa'yo? Natahimik ang binata at saglit na ibinaba ang kanyang tingin. Hindi pa siya handang isiwalat ang buong katotohanan. May mga taong gustong mawala ako sa mundo, pero ayokong madamay kayo. Sa ngayon, sapat na naligtas ako dito. Ramdam ni Lando at Rosa ang bigat ng kanyang salita. Ngunit sa halip na magtanong pa, nagpasya silang wag muna siyang pilitin. Ang mahalaga, gumagaling siya. Isang hapon, habang naglalakad si Adrian sa gilid ng palayan kasama si Lando, napansin niya ang hirap ng pamumuhay ng pamilya. Nakayapak si Lando habang nag-aararo gamit ang kalabaw nilang si Berto. Tila ba bumaon sa isipan ni Adrian ang larawan ng batang lalaki na halos kasing edad niya, ngunit pasana ang bigat ng mundo. Lando, mahinahong tanong ni Adrian, ganito ba talaga kahirap ang buhay ninyo araw-araw? Tumigil si Lando at nagpahid ng pawis sa noo. Oo, ganito talaga. Wala kaming yaman pero hindi kami sumusuko. Kung hindi ka kikilos, wala kang makakain. Napayuko si Adrian, may bahid ng hiya at pagkamangha. Kung ako siguro lumaki ng ganito, baka hindi ko kinaya. Ngumiti si Lando, bahagyang may halong pagmamataas. Mahirap pero matututo ka ring tumibay. Ang bawat butil ng palay, pinaghirapan namin. Kaya bawat kanin sa hapag, mahalaga. Hindi na nagsalita si Adrian, ngunit sa kanyang puso, nagsimulang tumubo ang pagnanais na mas makilala ang buhay ng magsasaka. Isang mundong malayo sa kanyang kinasanayan. Samantala, si Rosa naman ay naging parang tagapagbantay niya sa bahay. Madalas niyang asikasuhin ang sugat ni Adrian, pinapalitan ang benda at binibigyan ito ng inumin. May mga pagkakataong nagkakaroon sila ng tahimik na sandali. Rosa, biglang sambit ni Adrian minsan. Hindi mo ba ako kinatatakutan? Hindi niyo naman ako kilala. Paano kung delikado pala akong tao? Tumingin si Rosa ng diretsyo sa kanyang mga mata. Kung delikado ka, sana noon palang iniwan ka na namin sa gubat. Pero hindi. Kasi nakita namin na tao ka ring nangangailangan ng tulong. At kahit sino ka pa, wala kaming karapatang pabayaan ka. Napatitig si Adrian at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may punay na kumalinga sa kanya. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa malasakit. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lumalakas si Adrian. Natutunan niyang mag-igib ng tubig, maghugas ng pinggan at minsan ay tinutulungan si Lando sa pagbabantay ng kalabaw. Bagamat halatang hindi siya sanay, pilit niyang ginagawa ang kaya niyang maibahagi. Hindi mo kailangang gawin yan, ani Lando minsan. Baka masugatan ka pa. Ngunit umiling si Adrian. Gusto kong makatulong. Hindi ako pwedeng puro pasasalamat lang. Gusto kong ipakita na may halaga rin ako dito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nagiging bahagi ng pamilya si Adrian. Ang dating estrangherong kanilang iniligtas ay ngayoy parang kapatid na nila. Isang taong nagbigay ng kakaibang kulay at misteryo sa kanilang payak na buhay. Ngunit sa likod ng kanyang unti-unting paggaling at pagbabalik ng lakas, nanatili ang mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Sino ba talaga siya? Ano ang dahilan kung bakit siya inilibing ng buhay? At hanggang kailan siya makakapagtago sa katahimikan ng baryo bago siya muling mahanap ng mga taong gustong wakasan ang kanyang buhay? Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig at nakatingin sa kisame ng kubo, pinangako ni Adrian sa sarili, kapag dumating ang tamang panahon, isisiwalat ko ang lahat. At sa mga nagligtas sa akin, ibibigay ko ang lahat ng kaya kong ipagkaloob. Habang mas tumatagal na nananatili si Adrian sa kubo ng pamilya ni Lando, lalong lumalalim ang pagdududa ng mga tao sa baryo. Hindi man tuwirang nakikita, ramdam ni Rosa ang mga bulungan sa tuwing pumupunta siya sa poso o palengke. May bago raw silang kasama, sabi ng ilan. Saan nila nauha yun? Baka kriminal. Ang manasalitang ito'y bumabaon sa puso ng dalagita, ngunit hindi niya ito pinapahalata kay Adrian. Isang araw, habang nasa labas si Lando at nag-aararo, lumapit ang kanilang kapitbahay na si Aling Pasing. Nakatikom ang labi, ngunit bakas ang pagkabahala sa mukha. Rosa, aniya, sino ba yang nakikituloy sa inyo?
Delikado yan. Baka kung anong problema ang idala niyan sa pamilya ninyo. Natayo ko si Rosa at marahang sumagot. Isa po siyang niligtas namin mula sa gubat. Wala po kaming ibang alam kundi kailangan niya ng tulong. Umiling si Aling Pasing at nagbuntong hininga. Bata ka pa kaya, hindi mo alam. Pero makinig ka. Hindi lahat ng naliligaw ay dapat binibigyan ng tiwala. Hindi nakaimik si Rosa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang talikuran si Adrian. Pagbalik sa kubo, nakita niya itong nakaupo sa labas, nakatanaw sa alayuan, parang may iniisip na mabigat. Rosa, mahina niyang wika, naririnig ko ang mga bulungan. Alam kong nag-aalala ka. Nagulat si Rosa. Bakit mo nasabi? Dahil ramdam ko. Sagot ni Adrian sabay tinginan diretso sa kanya. At siguro, dapat na rin kayong makaalam ng totoo. Kinagabihan, nagtipon silang tatlo sa loob ng kubo. Nandoon si Mang Isko, si Lando at si Rosa. Sa ilalim ng liwanag ng lampara. Nagsalita si Adrian. Mabigat ang kanyang tinig at halatang pinipilit niyang buuin ang lakas ng loob. Ang pangalan ko ay Adrian Vergara, panimula niya. At hindi ako ordinaryong tao. Ako ay anak ng isang kilalang negosyante sa Maynila. Ako ang kasalukuyang CEO ng isang kumpanyang malaki at may hawak ng iba't ibang negosyo. Ngunit dahil sa kasakiman at intriga, muntik na ako mawala sa mundo. Nanlaki ang mga mata ni Lando at Rosa. CEO, bulalas ni Lando. Ibig sabihin, isa kang milyonaryo? Timango si Adrian. Oo, pero huwag tayong magtaka kung bakit ako narito, sugatan at halos patay. May mga taong nais agawin ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. At para magawa iyon, kinailangan nilang alisin ako sa landas. Pinangkang ilibing nila ako ng buhay upang walang makaalam. Natahimik ang lahat. Tanging tunog ng hangin mula sa labas ang naririnig. Si Rosa ay nagtakip ng bibig, hindi makapaniwala sa revelasyon. Kung ganon, Mang Isko, bakit hindi ka pa bumabalik sa syudad? Hindi ba't may mga taong nag-aalala sa iyo roon? Napayo ko si Adrian. Hindi pa panahon. Kung bumalik ako agad, baka abangan lang nila ako at tapusin ang hindi nila natapos. Kailangan kong magtago muna at dito ko nakita ang kaligtasan. Napabuntong hininga si Lando. Kung totoo lahat ng yan, mas delikado pala tayo kaysa sa akala namin. Paano kung natuntun nila na buhay ka pa? Ngumipi si Adrian, bagamat may lungkot sa mata. Alam kong delikado kayong nadamay, pero wala akong ibang matatakbuhan. At kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan muli ang tumingin sa liwanag ng araw. Adrian, mahinahong sabi ni Rosa, huwag mong isipin na pabigat ka. Kahit sino ka pa, hindi namin pagsisisihan na iniligtas ka namin. Nanay ang nagturo sa amin na tulungan ang nangangailangan at ginawa lang namin ang tama. Sa sandaling iyon, napaluha si Adrian. Hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa kabutihang ipinakita ng isang pamilyang hindi niya kadugo, hindi niya kauri, ngunit itinuring siyang isa sa kanila. Lumipas ang mga araw matapos ang revelasyon. Mas naging maingat ang magkapatid. Kapag may mga taong nagtatangkang magtanong kung sino si Adrian, simple lamang ang sagot ni Lando, isang kaibigan na nangangailangan. Ngunit sa kanilang mga puso, alam nilang may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Adrian sa gilid ng palayan, bigla nitong sinabi, Lando, kapag bumalik ako sa Maynila at nagtagumpay akong harapin ang mga kalaban ko, pangako, hindi ko kayo pababayaan. Utang ko sa inyo ang buhay ko. At isang araw, babalikan ko ang lahat ng ito, hindi bilang taong tinulungan ninyo, kundi bilang kapatid na magbabayad ng kabutihan. Hindi alam ni Lando kung ano ang isasagot. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng pangako. Ang araw na iyon ang nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ang pagkilala sa tunay na katauhan ng binata na kanilang iniligtas. Na hindi lamang isang ordinaryong estranghero, kundi isang taong may kapangyarihan, yaman at isang lihim na magiging sanhi ng malalaking pagbabago sa kanilang kinabukasan. Isang umaga, habang abala si Lando sa pagbubungkal ng lupa at si Rosa na may nag-aalaga ng mga manok,
Tumating ang isang bisitang matagal na nilang kinatatakutan. Ang katiwala ng lupa, si Don Victor, nakasakay sa kanyang kabayo, kasama ang 2 tauhan. Nakataas ang kilay at bakas sa kanyang mukha ang pangungutya. "Hoy, Mang Isko!" Malakas na tawag nito habang papalapit. "Panahon na para bayaran ang utang ninyo. Wala na akong pakialam kung may bagyo o anong palusot ninyo. Kung hindi, ipapaalis ko kayo sa lupang ito." Agad na lumabas si Mang Isko mula sa kanilang kubo, hawak ang sombrero at bahagyang nakayuko. "Don Victor, bigyan niyo po kami ng kaunting panahon. Nagsisimula na pong bumalik ang ani. Nangangako po ako, makakabawi kami." Ngunit imbes na maawa, lalo pang nagalit si Don Victor. "Panahon? Ilang taon na ba kitang pinagbibigyan, ha? Lagi na lang kayong umaasa. Kung hindi kayo makakabayad bago matapos ang linggo, kukunin ko ang lupang ito at palalayasin ko kayong lahat." Naluha si Rosa at kumapit kay Lando, na noon ay hindi na napigilan ang sarili. "Don Victor," mariin niyang sabi, "hindi ba't nakikita niyo ang hirap namin? Hindi kami tamad. Ginagawa namin ang lahat para mabuhay. Huwag naman ninyo kaming tratuhin na parang hayop." Napatawa ng mapanlait si Don Victor. "Aba, marunong nang sumagot ang batang ito? Tandaan mo, Lando, wala kayong kapangyarihan laban sa akin. Ang pamilya ninyo'y mga alipin ng kahirapan. Isang utos ko lang, mawawala na kayo rito." Tahimik na nakikinig si Adrian mula sa loob ng kubo. Naramdaman niya ang galit at awa para sa pamilya. Nang nakaalis si Don Victor, lumabas siya at nilapitan si Lando at Rosa. "Hindi ko matiis ang nakita ko," mariin niyang wika. "Ganito ba talaga ang trato sa inyo ng mga may-ari ng lupa?" Tumango si Lando, mariin ang pagkakakuyom ng kamao. "Oo, ganyan si Don Victor. Palagi kaming minamaliit. Kahit gaano kami kasipag, palagi pa rin kaming kulang. Palagi niyang pinapaalala na wala kaming karapatan." Hindi napigilan ni Adrian ang pagsagot. Hindi makatarunan ang ginagawa nila. Kung sa Maynila, hindi sila makakagawa ng ganyan. Ang mga katulad niya'y dapat pinapakita ang malasakit, hindi pang aapi. Ngumiti si Rosa, bagamat may halong lungkot. "Pero iba rito, Adrian. Dito mahirap lang kami. Sino ba naman kami para lumaban?" Sa loob-loob ni Adrian, lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi niya kayang tumahimik lang habang nakita ang kasamaan ng mga tao laban sa mga walang laban. Ngunit alam niyang hindi pa panahon para isiwalat ang lahat tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Kinagabihan, habang nakahiga sila sa loob ng kubo, muling nag-usap ang pamilya. "Tay," sabi ni Lando, "kung paaalisin tayo rito, saan tayo pupunta? Paano na tayo?" Huminga ng malalim si Mang Isko. "Hindi ko alam, anak. Pero hinding-hindi ako papayag na mawalan kayo ng tirahan. Kahit anong mangyari, lalaban ako." Tahimik na nakinig si Adrian at marahang nagsalita. "Kung darating ang panahon na mapaalis kayo, hindi ko hahayaan na mawalan kayo ng tahanan. Pangako, tutulungan ko kayo." Nagulat si Mang Isko at tumingin kay Adrian. "Anak, hindi mo kailangang madamay dito. Salamat sa mga salita mo, pero delikado kang madamay." Ngunit tumango si Adrian, puno ng determinasyon. "Hindi na ako estranghero sa pamilya ninyo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Hindi ako hahayang apihin pa kayo." Sa mga sumunod na araw, lalong naging marahas ang paniningil ni Don Victor. Nagpadala siya ng mga tauhan upang bantayan ang palayan. At tuwing gabi, may mga taong nagmamanman sa paligid ng kubo ni Lando. Halatang gusto nilang iparamdam na wala silang kawala. "Kuya, natatakot ako," bulong ni Rosa habang yakap ang unan. "Baka bigla na lang tayong paalisin." Hinawakan ni Lando ang kamay ng kapatid. "Huwag kang matakot, Rosa. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang sa huli." Doon unang nakita ni Adrian ang tibay ng magkapatid. Sa murang edad, hindi sila nagpatinag sa banta ng kapangyarihan ni Don Victor. At sa puso ni Adrian, lalong lumalim ang kanyang pangako na isang araw, gagamitin niya ang kanyang tunay na pagkatao upang wakasan ang pang-aping ito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna nilang magtago, kailangan nilang magtiis, at higit sa lahat, kailangan nilang manatiling buo bilang pamilya.
Sa kalagitnaan ng lahat ng paghihigpit at pang-api, lalo pang humigpit ang ugnayan ni Lando, Rosa at Kidrian. At habang dumidilim ang gabi at patuloy na bumabalot ang panganib, unti-unti namang lumiliwanag ang pag-asa na balang araw may pagbabalikwas na magbabago sa kanilang kapalaran. Makalipas ang ilang araw ng paulit-ulit na pagbabanta ni Don Victor at ng kanyang mga tauhan, naging malinaw kay Adrian na hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Sa bawat gabing naririnig niya ang mga hikbi ni Rosa at ang buntong hininga ni Lando, lalo niyang nadarama ang bigat ng kanilang pasanin. Alam niyang hindi lamang siya isang bisitang nagigising sa kanilang kubo. Isa na siyang saksi sa kalbaryong pinagdaraanan ng pamilya. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog si Mang Isko, nagpasya si Adrian na kausapin ang magkapatid. Nakaupo silang tatlo sa labas ng kubo sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan. May dalang lampara si Rosa, habang si Lando na may nakaupo sa tabi, hawak ang isang kahoy na tila sandata kung sakaling may mangyaring masama. Lando, Rosa, panimula ni Adrian, mabigat ang tinig. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Panahon na para malaman ninyo kung sino talaga ako. Nagkatinginan ang magkapatid, kapwa nagtataka at kinakabahan. Anong ibig mong sabihin, Adrian? Tanong ni Lando, bahagyang kumunot ang noo. Huminga ng malalim si Adrian at tumingin sa kalangitan, bago bumaling muli sa kanila. Ang totoo, ako ay si Adrian Vergara. Isa akong CEO ng isang malaking kumpanya sa Maynila. Laki ako sa karangyaan, ngunit kasabay ng kayamanan, maraming kasinungalingan at intriga sa mundo ng negosyo. May mga taong naghangad na kunin ang lahat mula sa akin. At upang magawa iyon, tinangka nilang alisin ako sa mundo. Natigilan si Rosa, napakapit sa braso ni Lando. CEO, ibig sabihin, milyonaryo ka? Tumango si Adrian, mabigat ang mata. Oo, ngunit sa mga nagdaang linggo, hindi iyon ang nakita ninyo. Nakita ninyo ang isang sugatan, isang taong walang laban. Wala akong dalang kayamanan dito, kundi sugat at takot. At kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Nagulat si Lando at nanahimik sandali bago sumagot. Kung ganun, bakit ka narito sa aming baryo? Bakit kanila inilibing sa gubat? Pinikit ni Adrian ang kanyang mga mata at dahan-dahan ay nagsimulang isalaysay ang kanyang pinagdaanan. May mga taong gustong agawin ang aking posisyon. Isang gabing pauwi ako mula sa opisina, singalubong ako ng mga tauhan ng sarili kong kamag-anak. Binugbog nila ako, tinalian at dinala sa isang liblib na lugar. Doon ako kanilang ibinaon ng buhay, iniwan akong walang pag-asa. Ang huling naalala ko bago ako mawalan ng malay ay ang bigat ng lupa sa ibabaw ko at ang dasal na sana may makakarinig. Namuo ang luha sa mga mata ni Rosa. Kung ganon, kami ang nakarinig sa'yo. Ngumiti si Adrian, bagamat may pait. Oo, kayo ang nagligtas sa akin. Sa mga mata ng mundo, pakapatay na ako. Pero sa inyo, muling nabuhay ako. Kaya't utang ko sa inyo ang lahat. Nanatiling tahimik si Lando, ngunit ramdam ni Adrian ang pag-aalinlangan. Kung ikaw ay isang milyonaryo, wika ni Lando, bakit hindi ka pa bumabalik sa Maynila? Hindi ba't dapat alam ng pamilya mo na buhay ka? Umiling si Adrian. Hindi pa panahon. Kapag bumalik ako agad, baka abangan lang nila ako at tapusin ang hindi nila natapos. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong bumalik na may lakas, may plano. At dito muna ako ligtas. Dito muna ako may tahanan. Sa puntong iyon, napaiyak si Rosa. Adrian, hindi ka namin itituring na iba. Kahit sino ka pa, kahit mayaman ka, para sa amin isa ka pa rin taong kailangan ng kalinga. At kahit magbalik ka man sa syudad, hinding-hindi namin makakalimutan na minsan naging bahagi ka ng aming pamilya. Napayuko si Adrian at pinunasan ang kanyang luha. Salamat Rosa, salamat Lando. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko kayo pababayaan. Anuman ang mangyari, dala ko ang pangakong iyon. Kinabukasan, iba na ang kilos ni Adrian. Bagamat hindi pa lubos na gumagaling, mas determinado na siyang tumulong sa mga gawain ng pamilya.
Tinulungan niya si Lando sa pagbubuhat ng kahoy. Tinuruan si Rosa kung paano magluto ng ilang pagkaing natutunan niya sa Maynila. At nakipag-usap kay Mang Isko tungkol sa mas mahusay na paraan ng pagtatanim. Ngunit higit sa lahat, naging malinaw kay Adrian na hindi na siya maaaring manatiling isang aninong nagtatago. Bagamat hindi pa siya handang bumalik sa kanyang mundo, nagsimula na siyang magplano. Lando, sabi niya isang hapon habang nagbubungkal sila ng lupa. Kapag dumating ang araw na bumalik ako sa Maynila, hindi ako aalis nang hindi kayo kasama. Kayo ang nagligtas sa akin. At sa pagbalik ko, sisiguraduhin kong hindi na kayo hahamakin ni numan. Nagulat si Lando at napatingin sa kanya. Hindi namin hinihingi ang kapalit, Adrian. Ginawa namin iyon dahil iyon ang tama. Ngumiti si Adrian, ngunit mariin ang kanyang tinig. Alam kong hindi ninyo hinihingi, pero ito ang paraan ko ng pagtanaw ng utang na loob. At sisiguraduhin kong hindi na kayo muling luluhod sa harap ng mga kagaya ni Don Victor. Sa mga salitang iyon, nagsimulang mabago ang ihip ng hangin. Hindi na lamang si Adrian ang kanilang inalagaan, siya'y naging pag-asa ng pamilya. At sa kanyang pag-amin ng tunay na pagkatao, unti-unti na ring nabubuo ang paglalakbay patungo sa pagbabago. Hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga anak ng magsasaka na minsang nagligtas sa isang binatang inilibing sa gubat. Mula nang ipagtapat ni Adrian ang kanyang tunay na pagkatao, nagbago ang ihip ng hangin sa kubo ni Lando at Rosa. Hindi na lamang ito'y simpleng tahanan ng mga magsasaka. Naging kanlungan din ito ng isang taong may malaking pangalan at kapangyarihan sa Maynila. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik at simple ang pamumuhay ng pamilya. Wala silang ibang inisip kundi kung paano maisasalba ang kanilang bukid at paano itatago ang kanilang bagong kaalaman tungkol sa binatang kanilang niligtas. Isang gabi, nang mahimbing na natutulog si Mang Isko, nagpasya si Adrian na kausapin sina Lando at Rosa sa ilalim ng maliwanag na buwan. Nakaupo sila sa bangkito sa gilid ng kubo. Hawak ni Rosa ang lampara, habang si Lando na may nakatingin sa malayo. Wari iniisip ang mga pangyayari sa kanilang buhay. Lando, Rosa, panimula ni Adrian, hindi ko na kayang manahimik lang. Kung tutuloy-tuloy ang panggigipit ni Don Victor, hindi lamang ang lupa ninyo ang mawawala, kundi pati ang kinabukasan ninyo. Kailangan nating gumawa ng paraan. Nagkatinginan ang magkapatid. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lando, bahagyang kumunot ang noo. Huminga ng malalim si Adrian bago nagpatuloy. Gusto kong makipagkasundo sa inyo. Huwag ninyong isipin na ito'y isang transaksyon. Bagkus, ito'y isang pangako. Hanggat narito ako, hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayong maiahon ang buhay ninyo mula sa kahirapan. Ngunit sa ngayon, kailangan ninyong panatilihing lihim ang tungkol sa akin. Walang makakaalam na ako si Adrian Vergara. Isa lamang akong taong pansamantalang nagtatago. Natigilan si Rosa. Adrian, paano kung malaman ng iba? Paano kung dumating ang mga taong nagtangka sa buhay mo? Hindi ka ba natatakot na madamay kami? Ngumiti si Adrian, bagamat may lungkot sa mga mata. Oo, natatakot ako, pero higit ang tiwala ko sa inyo kaysa sa takot ko sa kanila. Kung hindi dahil sa inyo, papay na ako. At sa simpleng pagmamalasakit ninyo, nakita ko ang halaga ng buhay na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Kaya gusto kong manatili rito, habang nagbabalik ako ng lakas at nag-iisip ng plano. Mariin ang tinig ni Lando. Kung ganon, ano ang inaasahan mong gawin namin? Tumango si Adrian. Una, panatilihin ninyo akong lihim. Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang aking tunay na pagkatao. Pangalawa, hayaan ninyong makibahagi ako sa inyong pamumuhay. Tutulungan ko kayo sa bukid, sa anumang paraan na kaya ko. At pangatlo, kapag dumating ang tamang panahon at bumalik ako sa Maynila, isasama ko kayo. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang pang-aapi sa inyo. Naluha si Rosa sa narinig. Adrian, hindi mo kailangang gawin iyon. Tinulungan ka namin dahil iyon ang itinuro sa amin ni nanay. Hindi namin inaasahan ang kapalit. Ngumiti si Adrian at marahang hinawakan ang kamay ni Rosa. Alam kong hindi ninyo inaasahan, pero ito ang paraan ko ng pagpapasalamat. Pangako ko, hindi ninyo na mararanasan ang pangmamaliit at pang-aapi.
Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa gabing iyon at doon tuluyang nagkaroon ng kasunduan. 3 batang puspos ng pangarap at tapang ang nagbuklod ng kanilang kapalaran. Si Adrian na naghahanap ng kaligtasan, si Lando na nangangarap ng sariling lupa, at si Rosa na may pagnanais na magturo at magbigay ng pag-asa sa iba. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng makihalubilo si Adrian sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi siya nagpakita ng pagkamayaman o pagkasanay sa marangyang buhay. Sa halip, natutunan niyang mag-araro kasama si Lando, mag-igib ng tubig sa poso at mag-alaga ng hayop. Bagamat halatang hindi siya sanay, pilit niyang ginagawa ang lahat upang ipakita na isa na siyang bahagi ng pamilya. Hindi ko akalain na kaya mong magbitbit ng sako ng palay, biro ni Lando isang hapon habang sabay silang nagbubuhat. Napatawa si Adrian, pawisan at hingal. Hindi ko rin inakalang makakaya ko. Pero natutunan ko na ang hirap ay hindi dapat katakutan. Dapat itong yakapin. Sa tuwing nakikita ito ni Rosa, hindi niya maiwasang humanga. Ang isang lalaking sanay sa marangya at komportableng buhay ay natutong yumuko at magtrabaho katulad ng mga anak ng magsasaka. Ngunit kasabay ng kanilang pagkakaisa ay ang patuloy na banta ni Don Victor. Araw-araw, may mga tauhan itong nagmamanman sa paligid. Parang naghihintay ng pagkakataon na paalisin sila. Kaya mas naging mahigpit ang pagbabantay ni Lando sa kanilang kubo, habang si Adrian naman ay patuloy na nag-iisip ng mga paraan upang mapalakas ang kanilang posisyon. Isang gabi, habang nag-uusap sila bago matulog, muling nagsalita si Adrian. Lando, Rosa, hindi ko alam kung kailan darating ang oras na haharapin ko ang mga taong nagtangka sa akin. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag dumating ang panahong iyon, hindi na tayo magiging mga alipin ng takot. Tayo ang lalaban. Napatingin si Lando at tumango. Kung ganon, kasundo ka namin. Ano man ang mangyari, hindi ka naming iiwan. At doon, sa ilalim ng malamlam na lampara ng kanilang kubo, nabuo ang lihim na kasunduan, isang pangakong bubuo ng matibay na samahan at magbibigay daan sa isang kinabukasang magpapabago hindi lamang sa kanilang tatlo, kundi sa buong baryo. Mula nang magkasundo sina Adrian, Lando at Rosa sa kanilang lihim na kasunduan, nagsimulang mabago ang daloy ng kanilang buhay. Hindi na lamang simpleng araw-araw na pagsasaka ang kanilang iniintindi. Unti-unti, nagplano si Adrian ng paraan upang makatulong hindi lang sa pamilya ni Lando, kundi pati sa buong baryo. Isang umaga, nagtipon ang tatlo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Doon inilatag ni Adrian ang kanyang plano. Kung patuloy tayong aasa sa luma at tradisyonal na pamamaraan ng pagtatanim, mahihirapan tayong makabawi, aniya. Kailangan nating subukan ang mas makabagong paraan. Hindi man ako eksperto, pero may ilang kaalaman ako na pwede nating gamitin. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Adrian, wika ni Lando. Wala tayong puhunan. Saan tayo kukuha ng pambili ng mga gamit o binhi? Ngumiti si Adrian. Ako ang bahala roon. Hindi ko dala ang lahat ng kayamanan ko rito. Pero may natago akong kaunting pondo na pwede nating gamitin. Hindi ito malaki, pero sapat para magsimula. Nabuhayan ng loob si Rosa. Kung ganun, makakabuo tayo ng maliit na negosyo para sa baryo? Tumango si Adrian. Oo, sisikapin nating palakasin ang ani at kung magtagumpay, lahat tayo makikinabang. Sa mga sumunod na linggo, nakita ng baryo ang kakaibang galaw sa pamilya ni Lando. Nagsimula silang magtanim ng mga gulay sa mas organisadong paraan. Gumamit sila ng simpleng irigasyon mula sa batis at nagsimula ring gumawa ng maliit na imbakan para sa kanilang ani. Hindi ko akalaing posible ito, sabi ni Lando habang pinagmamasdan ang unti-unting paglago ng mga tanim. Mas mabilis ang pagtubo at mas malusog ang mga halaman. Natuwa rin si Rosa. Kapag nagkaroon tayo ng sobra, pwede nating ipagbili sa palengke. Hindi nagtagal, nakumbinsi rin nila ang ilang kapitbahay na sumubok. Tinuruan sila ni Adrian ng mga natutunan niya mula sa siyudad,
kung paano magtanim ng mas episyente, kung paano alagaan ang lupa, at kung paano mag-ipon ng ani para sa mas maayos na bentahan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagbago ang baryo. Ang dating madilim na tanawin ng kahirapan ay napalitan ng pag-asa. May mga ngiting muling nabuhay sa mga mukha ng mga kapitbahay. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mapanuring mata ni Don Victor. Minsang nadaan siya at nakita ang pagbabago. Agad niyang tinawag si Mang Isko. Anong ibig sabihin nito? Bakit parang biglang umaasenso kayo? Payapa ang sagot ni Mang Isko. Wala pong masama rito, Don Victor. Nagtulungan lang kami. At sa tulong ng kaunting kaalaman, gumanda ang aming ani. Ngunit hindi kumbinsido ang katiwala. Huwag kayong magpapaambisyong umangat. Huwag niyong kalilimutan, lupa pa rin ang amo ko ang tinatamnan niyo. Ano man ang gawin ninyo, nasa amin pa rin ang huling salita. Sa kabila ng pagbabanta, hindi natinag ang baryo. Sa halip, mas lalo silang nagkaisa. Si Adrian ang naging gabay at inspirasyon nila, kahit hindi nila alam ang buong pagkatao niya. Wika ni O sa isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kubo. Nakikita mo ba yun? Ang mga bata sa baryo, masaya na ulit. May pagkain silang dala sa bahay. Ikaw ang dahilan. Umiling si Adrian. Hindi ako. Kayo, kung hindi dahil sa tapang at sipag nyo, wala ring mangyayari. Ako'y isang dayuhan lamang dito. Pero salamat dahil pinayagan nyong maging bahagi ako ng pagbabago. Sa panahong iyon, lalong lumaki ang respeto ng mga tao kay Adrian. Hindi nila siya tiningnan bilang estrangherong misteryoso, kundi bilang isang kaibigan na nagbigay ng pag-asa. Sa bawat pagtutulungan at bawat aning lumalago, lalo ring tumibay ang kanilang samahan. At doon nagsimula ang isang bagong kabanata, ang pagtatanim ng pag-asa sa lupaing minsang puno ng luha at kahirapan. Sa wakas, naramdaman ng baryo na may darating na bukas na mas maganda kaysa kahapon. Habang patuloy ang pag-unlad ng baryo sa tulong ng maliit na negosyo at mga bagong paraan ng pagtatanim, hindi nila namamalayan na unti-unti na ring kumakalat ang balita sa labas. Ang mga dating tauhan na nagtangkang patayin si Adrian ay nakarinig ng mga bulong-bulungan. Isang binatang kahawig niya ang nakita sa isang liblib na baryo. At kasabay nito'y biglang gumanda ang kabuhayan ng mga tao roon. Isang gabi, habang nakaupo sina Lando, Rosa at Adrian sa harap ng apoy, may narinig silang yabag sa malayo. "Kuya, may tao," bulong ni Rosa, habang kumakabog ang dibdib. Agad na kinuha ni Lando ang kanyang itak at nakiramdam. Ngunit matapos ang ilang minuto, dumaan lamang ang isang grupo ng lasing na magsasaka mula sa kabilang baryo. Kahit ganoon, dama nila ang banta. "Adrian," wika ni Lando, "hindi na ligtas ang ganito. Baka matuntun ka nila." Tumango si Adrian. "Nararamdaman ko rin. Hindi na tayo basta ordinaryong pamilya sa paningin ng mga kalaban. Kung makikita nila akong buhay, hindi lang ako ang targetin nila, pati kayo." At hindi nga nagtagal, natupad ang kanilang kinatatakutan. Isang hapon, dumating sa baryo ang ilang banyagang sasakyan. Hindi karaniwan sa simpleng pamumuhay ng mga taga roon. Bumaba ang ilang lalaking nakasuot ng itim. Halatang mga tauhan ng sindikatong nagtatangka sa buhay ni Adrian. Agad nagulat ang mga tao sa baryo. Sino sila? Buluman ng ilan. Lumabas si Don Victor at sinalubong ang grupo. Matagal ko nang hinihintay, mabilis na bumangon si Adrian. Halata ang takot ngunit nanatiling matatag. Wala nang oras para magtago. Kung lalaban tayo, kailangang sama-sama. Lumabas si Lando, hawak ang kanyang itak, at tumayo sa tapat ng kubo. Hindi ninyo siya makukuha. Buhay man ang kapalit, ipagtatanggol namin si Adrian. Nagdatingan ang mga kapitbahay. Dalahang kanilang mga sariling kagamitan, mga kawayan, gulok at kahit mga piraso ng kahoy. Pinangunahan sila ni Rosa na sumigaw, "Tulong mga kabaryo, huwag nating hayaang apihin tayo ng mga dayuhan sa sarili nating lupa." Nang magsimula ang paglusob ng mga tauhan ni Don Victor at ng sindikato, nagkaroon ng matinding kaguluhan. Ang mga kalalakiran sa baryo ay nagsama-sama upang harangin ang mga kalaban, habang ang mga kababaihan ay nagdala ng tubig, bato at kahit mga kawali upang ipagtanggol ang kanilang mga anak.
Sa gitna ng labanan, naroon si Lando na nakikipagbakbakan, hindi alintana ang panganib. Si Adrian naman, bagamat hindi sanay sa marahas na laban, ay nagpakita ng tapang. Ginamit niya ang kanyang talino at sigaw upang pamunuan ang ilang magsasaka. Nagbigay ng estratehiya kung paano kontrahin ang mga kalaban. Magtabi-tabi kayo, harangin ninyo sila ng mga kawayan. Utos niya. Nagtagumpay silang mapigil ang pagpasok ng ilang tauhan. Ngunit patuloy ang kaguluhan. Sa gilid, si Rosa ay nag-organisa ng mga kababaihan upang humingi ng tulong sa kalapit baryo. Kailangan nating humingi ng suporta. Hindi natin ito kakayanin ng tayo lang. Sa bawat oras na lumulipas, lalong nagiging mabangis ang labanan. Si Don Victor, nakatayo sa gilid at nanonood, ay nabngingit-ngit habang nakikita ang paglaban ng baryo. Mga hangal, akala niyo'y kaya niyong labanan ang kapangyarihan? Sigaw niya. Ngunit sa halip na matakot, lalong nag-alsahang mga tao. Ito ang lupa namin, hindi kami susuko. Sabay-sabay na sigaw ng mga magsasaka. Habang patuloy ang labanan, napansin ni Adrian ang pagkakaisa ng baryo. Sa kabila ng kanilang kahirapan at kakulangan sa armas, ginamit nila ang kanilang tapang at pagkakabuklod upang ipaglaban ang isa't isa. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-isa. Lando, Rosa bulong niya habang pinupunasan ang dugo sa kanyang noo. Kahit anong mangyari, salamat. Dahil sa inyo, muling nabuhay ako hindi lamang bilang tao, kundi bilang isang taong may dahilan para lumaban. Ang gabing iyon ay naging saksi ng matinding digmaan. Isang laban hindi lamang para kay Adrian, kundi para rin sa dangal at karapatan ng mga magsasaka. Sa kabila ng panamba, nanatili silang matatag. Alam nilang hindi doon magtatapos ang lahat. Ngunit, malinaw na nagsimula na ang tunay na laban para sa kanilang kinabukasan. Madilim pa ang paligid, ngunit ang baryo ay tila nagliliyab sa ingay ng labanan. Ang mga sigaw ng mga tauhan ng sindikato ay naguunahan sa alingawngaw ng tapang ng mga magsasaka. Lahat ng mga kamay, kahit sugatan at pagod, ay kumakapit sa mga sandata nilang kawayan, itak, at kahit mga kasangkapang pangbahay. Para bang ang simpleng baryo ay naging isang kuta na pakikipaglaban para sa kalayaan. Si Lando ang nasa unahan, hawak ang kanyang itak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa bawat hampas niya, ramdam ang kanyang galit at tapang. Hindi kayo makakapasok dito, sigaw niya. Sabay tabas sa isa sa mga tauhan ni Don Victor. Sa likuran niya, naroon si Adrian, tumutulong magbigay ng utos sa mga tao, bagamat hindi sanay sa ganitong laban. Ginamit niya ang kanyang talino upang makabuo ng estratehiya. Harangin natin sila gamit ang mga sako ng palay, utos ni Adrian. Itayo ninyo sa gilid para hindi makapasok ang mga sasakyan. Sumunod ang mga tao. Naglatag sila ng mga sako at kahoy, nagsilbing barikada upang hindi na makapasok ang mga tauhan ng sindikato sa gitna ng baryo. Samantala, si Rosa ay patuloy na nagtatakbo sa pagitan ng mga bahay, dalahang tubig at halamang gamot para sa mamasugatan. Huwag kayong susuko, sigaw niya sa mga kababaihan. Kung tayo-tayo ay magtutulungan, hindi tayo matatalo. Habang tumatagal ang labanan, unti-unting napagod ang mga tauhan ng sindikato. Hindi nila inasahan ang matinding paglaban ng mga magsasaka. Lalong nagalit si Don Victor, na noon ay nakatayo sa isang mataas na bahagi ng baryo. Mga walang utang na loob, akala niyo'y kaya niyong labanan ang kapangyarihan ko? Ngunit bago pa siya makalapit, isang grupo ng mga kalalakihan mula sa kalapit baryo ang dumating. Nadinig nila ang sigaw ni Rosa noong hapon at agad silang nagtungo upang tumulong. Dala nila ang kanilang mga itak at sibak at nang nakita ng mga magsasaka ang kanilang pagdating, sumigaw sila ng may lakas at pag-asa. Bayanihan, sama-sama! Lalong bumigat ang laban sa panig ng mga tauhan ni Don Victor. Isa-isa silang napaatras hanggang sa wala na silang mapagtaguan. Sa wakas, na-corner ng mga magsasaka at mga tumulong mula sa kalapit baryo si Don Victor at ang kanyang mga tauhan. Hindi kayo makakawala, sigaw ni Lando habang nakatutok ang itak kay Don Victor. Nagmamakaawa ito. Magkakamali kayo. Hindi ninyo alam kung sino ang kalaban ninyo.
Ngunit hindi na nakinig ang mga tao. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, pinigilan nila si Don Victor at ipinasakdal sa mga otoridad na agad dumating matapos ang kaguluhan. Habang isinasakay si Don Victor at ang kanyang mga tauhan sa sasakyan ng mga pulis, lumapit ang isa sa mga opisyal kay Adrian. "Ginoo, may nag-ulat sa amin tungkol sa inyong pagtawala. Ikinalulungkot naming malaman ang nangyari sa inyo. Ngayon, malinaw na buhay pa kayo. At kailangan ninyong bumalik sa Maynila upang ayusin ang lahat ng ito." Nagulat ang mga magsasaka sa narinig. Buhay? Maynila? Bulungan nila sa isa't isa. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kabuuan ng katotohanan. Ngumiti si Adrian at nilingon sina Lando at Rosa. "Oo, ako si Adrian Vergara, ang CEO na inisip ng lahat na patay na. Ngunit tandaan ninyo, hindi ko makakalimutan na sa baryong ito, ako muling nabuhay." Nag-ingay ang mga tao, puno ng pagtataka at paghanga. Ang estrangherong kanilang tinulungan ay isa palang makapangyarihan at mayaman. Ngunit higit sa lahat, nakita nila kung paano ito lumaban kasama nila. Hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang kapatid sa hirap at laban. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong bansa. Ang CEO na pinaniniwala ang patay ay natagpuan sa isang baryo, na iligtas ng mga anak ng magsasaka at ng buong komunidad na tumulong. Naging tampok ito sa mga pahayagan at balita sa telebisyon. Lumapit si Adrian sa magkapatid at nagwika, "Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon. Hindi ko kayang suklian ang ginawa ninyo ng simpleng salita lamang. Ngunit pangako, mula ngayon, hindi na kayo hahamakin ninuman. Ang baryong ito, ang pamilya ninyo, ay magiging sapsi sa pagbabago." Lumuhod si Rosa at napaiyak, habang si Lando naman ay tahimik ngunit halatang emosyonal. Ang kanilang baryo, na minsang nilugmok ng kahirapan, ay nakatayo na mayon bilang huwaran ng bayanihan at katatagan. At sa wakas, naranasan nilang lahat ang tamis ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi lamang laban kay Don Victor at sa mga tauhan nito, kundi laban din sa takot at pang-aapi na matagal nang bumabalot sa kanilang buhay. Matapos ang matagumpay na pagkakapiit kay Don Victor at ang pagkakaligtas kay Adrian, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit hindi na ito ang parehong baryo na puno ng takot at kahirapan. Sa halip, nagsimulang mamayani ang pag-asa. Ang balita tungkol kay Adrian Vergara, ang CEO na nailigtas ng 2 anak ng magsasaka, ay umabot sa Maynila at maging sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isang umaga, habang nagtatanim ng bagong binhi sina Lando at Rosa, lumapit si Adrian na may dalang magandang balita. "Lando, Rosa," panimula niya, "panahon na para tuparin ko ang pangako ko. Hindi lamang ninyo ako iniligtas, kundi binigyan ninyo rin ako ng bagong pagkakataon na mabuhay. At ngayon, nais kong kayo naman ang makaranas ng bagong simula." Nagkatinginan ang magkapatid. "Anong ibig mong sabihin, Adrian?" tanong ni Rosa. Ngumiti si Adrian. "Nakausap ko na ang pamilya ko at ang board ng aming kumpanya. Pinanggap nila ang katotohanang buhay ako. Ngunit higit pa roon, isinama ko sa usapan ang tungkol sa inyo. Nais kong ipagpatuloy ninyo ang inyong mga pangarap. Kaya ipapadala ko kayo sa Maynila upang mag-aral." Halos hindi makapagsalita si Lando. "Mag-aral? Sa Maynila? Adrian, paano? Paano namin magagawa iyon? Hindi kami sanay sa syudad. At saka, sino ang mag-aalaga kay tatay? Hindi ko kayo iiwanan," sagot ni Adrian. "Si Mang Isko ay tutulungan ng aking kumpanya. Sisiguraduhin kung hindi na siya magtatrabaho ng sobra para lamang makakain. At kayo ang haharap sa bagong bukas na darating." Napaiyak si Rosa sa tuwa. "Matagal ko ng pangarap na maging guro, Adrian. Pero akala ko pangarap lang iyon dahil hindi kayang tustusan ni tatay." Ngumiti si Adrian. "At ikaw, Rosa, mag-aral ka ng edukasyon para maging guro. Ikaw naman, Lando, ipapasok kita sa kursong negosyo. Hindi lamang upang maging matagumpay, kundi upang matutunan mong pamahalaan ang mas malaking responsibilidad. Dahil nakikita ko sa iyo ang kakayahan na hindi lamang mangarap, kundi manguna." Hindi nakasagot si Lando agad. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na sanay sa lupa at pawis.
Hindi ko alam kung kakayanin ko, Adrian. Magsasaka lang ako. Hindi lang basta magsasaka, tugon ni Adrian. Isa kang leader, Lando. At kung natutunan mong pamunuan ang laban ng baryo laban sa sindikato, kaya mo ring pamunuan ang mas malaking laban sa labas. Kailangan mo lamang ng pagkakataon. Ilang linggo ang lumipas at natupad ang lahat ng sinabi ni Adrian. Dinala niya sina Lando at Rosa sa Maynila. Sa unang pagkakataon, nasilayan ng magkapatid ang malalaking gusali, mga kalsadang puno ng sasakyan at mga taong tila laging nagmamadali. Para sa kanila, ito'y isang panibagong mundo. Kuya, bulong ni Rosa habang nakadungaw sa bintana ng sasakyan. Parang hindi ako makahinga. Ang dami-dami ng tao. Hinawakan ni Lando ang kamay ng kapatid. Huwag kang matakot. Kasama natin si Adrian. Kakayanin natin ito. Sa piling ng pamilya ni Adrian, mainit silang tinanggap. Bagamat nagulat ang ilan sa desisyon ni Adrian na bigyan ng pagkakataon ang dalawang anak ng magsasaka, kalaunay nakita rin nila ang tapang at kabutihang loob ng magkapatid. Mabilis na nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Si Lando ay pumasok sa isang kilalang universidad upang mag-aral ng business management. Doon niya natutunan ang mga diskarte sa pamamahala at pagnenegosyo. Sa unay nahirapan siya sa wikang Ingles at sa makabagong paraan ng pag-aaral, ngunit sa tulong ni Adrian at ng kanyang mga guro, unti-unti niyang natutunan ang lahat. Hindi ko akalaing maiintindihan ko ito, sabi ni Lando minsan habang hawak ang isang makapal na aklat. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang halaga ng bawat leksyon. Para itong araro, kung hindi mo tataglayin ng taga, hindi ka aani. Samantala, si Rosa naman ay nag-aral ng edukasyon at kalaunan ay pinili ang medisina. Napansin ni Adrian ang likas niyang malasakit at ang pagiging masinop sa mga sugat noong inalagaan siya. Kaya't hinikayat niya itong subukan ang larangan ng paggagamot. Rosa, wika ni Adrian, kailangan ng baryo ninyo ng isang doktor, hindi lamang guro. At nakikita ko sa iyo ang tapang at pusong handang maglingkod. Balang araw, ikaw ang magiging sagot sa pangangailangan ng inyong komunidad. Napaisip si Rosa at sa huli sumang-ayon. Kung ito ang makakatulong hindi lang sa amin kundi sa buong baryo, gagawin ko. Lumipas ang mga taon at sa bawat araw ng kanilang pagsusumikap, nagbunga ang lahat. Si Lando ay naging bihasa sa pamamahala ng negosyo at nagsimulang bumuo ng mga plano kung paano maiaahon ang mga magsasaka mula sa kahirapan. Si Rosa naman ay nakilala sa kanyang klase bilang isang masipag at matalinong mag-aaral na may malasakit sa kapwa. Minsan, habang nasa dormitoryo, napaluha si Rosa habang iniisip ang kanilang nakaraan. Kuya, naaalala mo ba? Noon, walang-wala tayo. Pero ngayon, may pagkakataon na tayong baguhin ang ating kinabukasan. Tumango si Lando, hawak ang balikat ng kapatid. Oo, Rosa, at lahat ng ito'y dahil hindi tayo sumuko. At higit sa lahat, dahil may taong naniwala sa atin. At sa likod ng lahat ng tamumpay na kanilang natamo, hindi nila nakalimutan ang baryo. Palagi nilang dala ang alaala ng kanilang ina, ang sakripisyo ng kanilang ama. At ang araw na iniligtas nila si Adrian mula sa ilalim ng lupa. Sa bawat leksyon na kanilang natutunan, mas tumitibay ang kanilang pangarap na balang araw, babalik sila sa kanilang baryo upang magbigay ng bagong pag-asa.